Nagsalita na po mga kababayan ang ombudsman at dito po ay siguradong madudurog po etong si Topacio at si Mike Defensor. Okay, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. At ito, pag-usapan natin mga babayan, no, dahil nagsalita na po ang ombudsman dahil marami pong umiiyak mga babayan sa ginawa po ng ombudsman at ng NBI. At isa na nga po dyan mga babayan, ang pag-question po nila, no, neto lalo na ni Topacio at ni Mike Defensor mga babayan, kung bakit po kailangang imbestigahan isa-isa ito pong 18 Marines. Okay, no question din nila mga babayan kung bakit kailangan no nahiwa-hiwalay yung affidavit po netong 18 Marines o neto pong mga tao na iniharap nila mga babayan. No, yan po yung ating aalamin ngayon mga babayan dahil nagpaliwanag na po ngayon ang ombudsman. Okay, so bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan at maraming salamat po sa inyo at lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito pag-usapan at alamin natin yan mga babayan, no? Ano nga ba itong pasabog ng ombudsman at siguradong durog po dito, no? Itong si Topacio at ito pong si Defensor, no? Okay, so tara, let's go. Natin yung reklamo ng ibang grupo na sabi na bakit ganun, iniutos ng ombudsman sa NBI to do fact-finding dun sa 18 yung miyembro ng Marines. And yet yung ombudsman meron din. So ilang fact-finding ba ang kailangan natin para makuha natin yung facts? Ipasagot natin kay Assistant Ombudsman. Ano nga ba totoo dun, Asek? Actually, hindi naman po accurate na pinapa-fact-finding ho namin ng NBI. Dinapitize ho namin ng NBI para po alamin yung or i-verify yung identity po ng mga tao. Yung Yon, para i-verify yung identity netong mga tao na to, mga babayan. Sino-sino ba itong mga tao na to na basta na lang susulpot, no, out of nowhere, no? At ang handler pa, mga kababayan, ay makikita natin kung sino ang mga nasa likod. Diba? Tapos, aakusahan yung ating Pangulo, no, ng issue o usapin diyan po sa mali-maletang pera di umano. No, na wala naman silang maipakita kung ano ba talaga yung laman ng maleta na yun. Kasi simple lang yan mga kababayan, no. Kunyari, no, pinicturan yung maleta na yan. Hindi ba pinipicturan din yung laman ng maleta? Diba? Isesend din. Doon sa pagdadalhan, no, eto na po, no, nandito na yung pera sa loob ng maleta, o, pinicturan. Oo, eto na po, kinakarga na. Bakit yung pagkarga ng maleta, napicturan? Yung laman ng maleta, hindi. Diba, kalokohan naman nata yun, mga kababayan, diba? 18 Marines po, no? Yun lang po, kasi they have more expertise in that sense kasi meron na silang database ng mga ano po, yung mga sa NBI clearance po, malalaman kaagad nila, ma-verify kaagad nila yung birth dates, yung pangalan, yung tamang spelling, lahat po yun. So only for purposes po ng verification ng pangalan, no. Yung fact finding po, ginagawa naman talaga po ng Office of the Ombudsman. And I think kailangan ko po talaga i-emphasize yun kasi maraming nagsasabi nga na pinapass namin yung trabaho. Hindi po tama yun. Ano lang, kasi dalawa po yung naging issue doon. Unang-una, sinasabi po ni Ombudsman na 18 na tao, isang affidavit lang. Ibig po sabihin, lahat po yun dapat kasi personal knowledge ng isang tao, di ba, sa affidavit. Dapat hiwa-hiwalay. Dapat hiwa-hiwalay. So, the fact na isang affidavit lang po, ibig po ba sabihin na yung 18 na yun, nagsama-sama for 2 years, na lahat ng nilalaman ng isa, alam din ng iba? Parehong-pareho. Parang gano'n ang application. Yes, sir. Opo. So, we want to make sure na yung credibility po ng affidavit is ensured. Kaya po namin hinihingi yung 17 others or yung 18 na affidavits, no? Diba? Yun. Background checking, mga babayan. Kaya nga iniimbestigahan eh. Diba? Tama naman yung sabi dito, no? Ano yun? 18 lahat sila magkakasama sa delivery. Diba? 18 lahat sila magkakasama sa isang helicopter. Oh.
Ganun lang kasimple yun. 18 magkakasama sila lahat sa lahat ng operasyon. Parang kalokohan naman nata yung kahit sa kwento hindi nangyayari yan sa pelikula. 'Di ba? Kahit sa kwento sa pelikula hindi nangyayari yan. It's actually to help them na para po mas panipaniwala yung mga sinasabi nila. Better to get the perspective of each one. Ano ibig mo sabihin? Nasa ngayon, hindi ka panipaniwala? Hindi naman po, no? It's going to help the credibility. So, kung isang affidavit lang po yan, medyo Maraming question. po. Marami ka pang itatanong sa mga 18. Kaya ang gusto ng NBI na isa-isahin yung mga Marines, no? Para malaman nila kung ano yung perspective ng bawat isa. Hindi, pero doon muna sa issue ng fact-finding. If the NBI is going to do fact-finding, bakit daw yung ombudsman magfa-fact-finding din? Di parang facts lang naman ang Sabay? gustong alamin. Ano bang, ano doon? Anong tama ron? Identity lang po yung sa NBI. Ganun lang kasimple. Opo. Identity lang. Yes. Tapos If you- sa inyo, ano? Yung mismong allegations po. Yung contents po, yung contents. Okay, Kasi okay. kailangan yung dalawa. So, malalaman ho natin yung identity. Kasi po, let's say for example lang po, no, hindi natin sinasabi na ito yung nangyari. Pero what if yung mga 18 Marines, hindi po sila, parang there is some sort of concealment on the part of some circumstances, some facts, kagaya po ng mga reports na may iba dyan na dishonorably discharged pala Oh, or hindi pala diba? sumali talaga sa ano. Doon pa lang, sira na yung affidavit. Diba? So that's level 1. Kumbaga, phase 1 ho yun. Phase 2 na po yung talagang contents. Pero sa Office of the Ombudsman, we are already looking at the contents itself, yung substance po mismo ng affidavit. Pero syempre, kailangan din natin alamin yung circumstances around the 18 as part of due diligence po sa aming part. Kasi if we believe at face value, everything that is said also, medyo unfair din yun sa mga nabanggit din sa Opo, affidavit. opo. And we try as much as possible po na ganun po yung aming due diligence all the time sa ating mga kaso. Oh, pero wag na lang tayong mag-aksaya ng panahon. Kasi meron namang mga nagsabi ng opisyal na hindi yan Marines. Dishonorably discharged yan. Some of them. Oo, Some some. of them. Di wag na nating pansinin kung sino man yan. 4 ba yan o 6? Tanggal na sila doon sa iimbestigahan. Both ng Ombudsman at saka ng NBI. Yun nga po pero isang affidavit lang po So, ibig ba sabihin na kung 18 at nabawasan ng Yan 6 or naman. 4, ibig ba sabihin yung credible pa din? So, yun po yung dynamics po doon Kaya namin gustong ihiwalay yung mga affidavits na 18 na lang para if ever merong mga, let's say, yung 6 nga na hindi pala Marines, edi tanggal sila, edi yung 12 na lang po yung titignan namin. Tama. Okay. Tsaka ngayon, Sir Alvin, tsaka Ma'am Doris, you cannot help but think na there's a lot of politics around the Tama. situation. Kaya, Oo. ang pinakamahirap talaga sa amin po is to decipher kung ano dito ang politika, kung ano dito ang katotohanan. And Politically motivated yan mga kababayan. No? May gusto silang atakihin talaga dyan. I think it goes for all of our cases po, na Kumbaga sa nakikita natin, no, parang sa pelikula, planado po yan. No, merong scriptwriter. No, meron pong tao na nasa likod na nagkukumpas, no, na nagsasabi kung ano yung mga dapat gawin. Meron pong mastermind diyan. No, hindi ako naniniwala na walang mastermind sa likod ng mga yan. Meron yan. Kalokohan yan. ang pinakamahirap talaga is to decipher. Ano yun? Basta na lang nagsama-sama itong mga to, mga babayan. No, tapos pupunta sila kay abogado, sa abogado. 'Di ba? Tapos sasabihin nila, meron gagawa kami ng affidavit, no? Sasabihin namin ganito, ganyan, no? Imposible naman na tayo mga babayan. Decipher kung ano ba talaga to, harassment? Are we becoming a political arena para lang Oo. mag-mudslinging sila? Or ito ba talagang nangyari? Ang gusto kasi nilang mangyari na hook, line, and sinker, may accusation, then you investigate. Parang gano'n ang Opo. gusto nilang mangyari na may allegation, no? Tingnan Ito nyo, na, oo. imbestigahan ninyo, imbis na kini-question ninyo yung nagsuplong, dapat yung sinuplong niya, Yan yung mali dito sa ating bansa, mga babayan. Dapat baguhin na yan eh. 'Di ba? Dapat magkaroon talaga ng batas tungkol po diyan sa mga ganyan. 'Di ba? Kasi hindi tayo makakausad, hindi tayo makaka-move on ng ating bansa sa mga ganitong klaseng politically motivated na mga senaryo kung wala tayong batas na naghihigpit sa ganyan. Kunyari, kagaya niyan. No? Bago kayo makapag-akusa sa isang tao na gusto ninyong paimbestigahan, especially itong mga matataas na tao na to, yung Pangulo, Vice Presidente, ipa-verify nyo muna sino yung mga tao na yan. 'Di ba? Kailangan ma-check kayo maigi. No, hindi kayo pwede basta-basta pakinggan kung hindi kayo ma-check maigi. 'Di ba? Kailangan meron na tayong ganung batas. Kailangan may mga rulings ng ganun, mga babayan. Kasi kagaya nito, malayang-malaya sila sa gusto nilang gawin, no? 'Di ba?
Wala namang problema dahil nandito tayo sa bansang Pilipinas. Malaya talaga tayo sa gusto nating gawin. Pero tandaan natin mga kababayan, no, minsan yung kalayaan na yan, no, naaabuso po yan. 'Di ba? Tandaan natin yan. No, naaabuso po yan, which is yan po ngayon yung nangyayari. 'Di ba? Naaabuso yan, nakakapanira po ng tao yung ganyang kalayaan. Yun ang Kumbaga, parang kahit sinong malinis na tao, mga kababayan, o kahit sinong malinis na nasa gobyerno, no, kapag may lumabas na kahit sinong tao, no, pwede nilang siraan yung tao na yun. No, kung pangulo man yan, busy man yan, senador man yan, mga kababayan, no, na hindi sila dino-double check. Di ba? Maganda actually yung nangyari ngayon. No, na dino-double check sino ba yung mga tao na yan. Ano ba motibo ng mga tao na yan? Yun yung number 1 na dapat malaman . Ano motibo ng tao na yan? Tapos, sino yung mga nasa likod ng mga tao na yan? Sino ba yung mga tao na yan? Di ba? Yan yung mga dapat malaman. Di ba? Kasi sabi ko nga, hindi tayo makakausad. Hindi tayo makaka-move on sa ganyang senaryo, sa ganyang sistema. No, kung palaging wala tayong kumbaga, hindi natin iniimbestigahan o inaalam kung sino yung mga tao na yan. Kasi ganyan ang gagawin ng mga yan. 'Di ba? Paulit-ulit 'yan. No, kumbaga parang kahit sino na lang pwede nilang kunin diyan. Sabihin naging handler 'yan, 'di ba? Naging tao 'yan, 'di ba? Ganun kasimple, mga kababayan. Dapat talaga imbestigahan yung mga nag-aakusa na yan sa ating pangulo. then you investigate. Parang gano'n na nangyari na, may allegation, no? Tingnan Eto nyo, na, imbestigahan ninyo, imbis Yeah. na kini-question ninyo yung nagsuplong, dapat yung sinuplong niya, yun ang imbestigahan ninyo. Diba? Paliwanag mo yan, bakit hindi siya gano'n kasimple na Parang may akusasyon? Parang killing the messenger, parang Yun ang gusto gano'n. nila palakasin. Na bakit Yes. ang mensahero, ang tinitira ninyo, bakit hindi Oo. ninyo imbestigahan ang laman ng kanyang akusasyon? Opo. Yan. Siyempre Diba? po, I mean, I think in any situation, ganun po talaga mangyayari. Ang magiging reaction ng mga abogado na gusto nila talaga na credible yung mga ginawa nilang affidavit, yung mga witnesses na nila. So when we raise questions, talagang titirahin nila yon. Pero sa totoo lang po, the Office of the Ombudsman is already investigating the contents. And if you look at it, kung titignan mo talaga po yung 18 Marines na affidavit, parang 2.0 siya ni Orly Gutesa. Di ba? Kung titignan mo, Parang pareho. medyo pareho yung maleta, yung ganito. Oo. Pero syempre, dahil na shoot down din yung affidavit ni Gutesa dati, nung in-invite po namin siya, nung DOJ pa kami po, no? Nung in-invite po namin si Orly Gutesa sa DOJ, hindi naman siya supipot. So, siguro diba? they had to find another way to bolster yung claims. Kaya may isang part doon sa affidavit na sang-ayon po kami sa affidavit ni Orly Gutesa. So, parang ganun po yung, So, Yung naratibo, ando doon na. ando doon na po. So, sa amin po, we are already investigating it. Nandun na yun, dati pa. Matagal na po. At least, ngayon, nag-supply pa sila ng ibang detalye, no? So, we want to emphasize na ina-investigate ho namin yun. But it's part of due diligence to really see the credibility and to verify yung identity po ng mga Marines. Para po, sigurado tayo na hindi tayo nalaloko din sa part ng Office of the Ombudsman. Bakit ano ba ang Tama. posibilidad na is it possible na parang pinapalitaw lang ito dahil parte ng politika? Ibig sabihin, makapanira lang, maglalabas ng akusasyon. Tama. Oo. Yes sir, syempre kasama po yan sa konsiderasyon. And sa amin kasi bilang isang independent office, talagang kailangan hiwalay kami sa politika. Dapat, no? Pero syempre hindi mo talaga maiiwasan na meron talagang politika na nangyayari sa mga kaso na ito. So yun na nga, sinasabi ko kanina na ito ay isa sa pinakamahirap na ginagawa namin to decipher kung ano ba talaga ang politika lang or kung ano talaga yung katotohanan. May narinig ako statement part may isang abogado, ang deklarasyon niya, tuta si ombudsman. I don't know if you've heard or watched that video. Sabi niya, hindi natin dapat pagkatiwalaan si ombudsman kasi tuta yan ng administrasyon. Well, ang sinasabi ni Miko, hindi dapat kasi independent yan, hindi yan dapat kasi ombudsman nga, hindi ba? Ito ba yung nakabanggaan din ni Lacson? Ay. Hindi na ako ng pangalan. Sorry naman. Anong sa inyo doon na ako sa kayong tuta? Alam niyo naman po, si Ombudsman Remulla, dati po nung naging governor siya ng Cavite, dahil sa tatay niya na siguro na nag-groom siya, no? May panahon na hindi sila naging okay and it was very easy for him to walk away from politics. At ganoon din dito po. Sinasabi niya na nung time namin sa DOJ, nagkabanggaan din sila ni Zaldico dahil sa e-gates, ganyan.
it was very easy for him na to put his foot down and say na ito ang kailangan ko eh. Kung hindi nyo ito ibibigay sa akin, magre-resign na lang ako. At ito yung e-gates po na sinasabi niya at linabas niya dati na nakisawsaw pa si dating Congressman Zaldico sa e-gates na para naman yan sa taong bayan dapat. Tapos yung budget na hinihingi namin hindi naman masyado malaki. Gusto pang pagperahan. So sabi niya talaga kung hindi nyo ito ibibigay sa akin, magre-resign na lang ako. Ayun, So yun po, I mean example na po yan, no? And I think that it goes to show how headstrong our ombudsman is, no? And to call him a tuta was really quite unfair. Sa akin lang quite unfair kasi nakakasama ko naman siya almost every day at nakikita ko talaga yung attitude tsaka personality niya and wala talaga siyang kinikilingan. Gusto niya talaga na maayos yung trabaho namin sa Office of the Ombudsman. So hopefully, no, sana hindi siya ma-lost in translation. Siyempre, meron talagang titira sa atin, pero I think if we just, put our heads down and get the work done, I think the results will speak for itself. Hanggang kailan ang time frame na binibigay nyo sa inyong sarili para tapusin yung investigasyon? You mean dito sa Marines? Sa Marines, Ex-Marines, opo. Sa Marines po, syempre, we have to go face by face. Antayin po natin yung resulta ng investigation ng NBI with regards to the identity. And then, itong sa naman, dahil ongoing, we're looking at different links and different links to yung mga nangyari. So, for example, yung mga may-ari ng bahay, yung mga driver na third person na nakasaksi, mga witnesses, gano'n. So, lahat ho yan tinutumbok ho natin. Yung related to that, may nabanggit si Remulla na, Ombudsman Remulla, yung delivery ng pera nung sinasabing ex-Marines ay nagsimula, actually hindi, not during the Marcos panahon administration, nila, kundi panahon ng Duterte. Eto Anong na. ibig niyo sabihin nun, Assistant Ombudsman? Ano tinutumbok nun? Yung yung intelligence po na yun, naibigay sa kanya personally. So, hindi ko pa nakikita yung intelligence report na yun. Oo. No? Pero I guess it really just emphasized na lahat po ng nakukuha natin, just like we discussed earlier na marami talagang politika. Ito, it's a lot of half-truths and half-lies. No? Lahat po yan. Hindi lang po sa affidavit ng 18 Marines. No? Yung mga nasa flood control, yung mga affidavits, yung mga witnesses po natin. We have to be very careful in believing everything that they say. Kasi lahat po yan, half-truth, half-lie. Or some sort of permutation. So, sasalain. Pwedeng Sasalain 70. Sasalain lahat. Opo, pwedeng 70-30. Oo. 70 ang totoo. Pero may tapos bahid ng hindi totoo. Ano politika? Opo, yun po talaga yung, I guess, the hardest thing that we have to really decipher. Yun po talaga. Meron ba kayo na-encounter na humaharang sa investigasyon ninyo? Medyo nagpaparamdam na, tumigil-tigil na kayo? Nako po, marami talaga. Marami talaga po. Kasi, ano po yan mga politiko po ito eh. Naglalabi. Marami pong naglalabi. Tama po si Sir Alvin. Marami po talaga naglalabi. So, it's really understanding, the dynamics and being disciplined enough na sabihin mo talaga na, sir, ano na lang, whatever the evidence shows, doon na lang tayo. Miko, parang natatagalan na. Di ba, when was the last time that you have filed cases related dun sa ng operation ng ICI? Para matagal-tagal na, wala na kayong dagdag na kaso? January po, yung last. Opo. Bakit? Yung, Ba't ang tagal? ano po there were low-hanging fruits. And there are cases na kailangan pa naming investigate further. Ang feeling po kasi namin, the more we know, the more we have to know. Kumbaga parang, pag may nalalaman kami, nagba-branch out pa siya. Nanganganak. Nanganganak po. Kaya, and then of course, yung challenge po na half-truth, half-lies, yung mga ating mga witnesses po na kailangan i-develop po talaga. Kasi kung sa amin lang po, wala ko sana kaming tinanggap na state witness. Actually, in other jurisdictions, wala talaga silang tinatanggap na state witness. Dahil they have all the technology and all the capability to really dig deep into the investigation. Pero tayo, we resorted into getting them because we believe that they are quote-unquote the sweet spot sa investigation. Kagaya ni Henry Alcantara bilang district engineer, he was close enough to the proponents, but he was also close enough to the assistant district engineers and the project engineers sa baba. So parang sentro siya. Diba? Hindi siya most guilty kasi hindi naman siya yung mga proponent, pero alam niya lahat kasi kausap niya yung mga... So, January pa yung last. Kailan asahan ng publiko na meron ulit isang batch na naman ng kakasuhan ninyo sa Sandigan Bayan? Is it forthcoming? When it po, and I believe that it's a lot of the cases po na especially yung mga binigay namin sa DOJ dahil sila naman talaga ang unang nakausap sa mga witnesses, no. They are already in preliminary investigation stage. Yung case po ni Senator Estrada is already submitted for resolution dahil nagsubmit na po siya ng counter affidavit niya. I believe also the case that is pending there is the case of Senator Joel Villanueva. Ano na po yan? Nasa advanced stage na po yan. And when it says pag sinabi pong submitted for resolution, pag meron ng resolution, either for filing na po yan or for dismissal. Malalaman na po natin yung resulta niyan. Yung mga bago, yung mga bagong inakusahan, may bago ba kayong isasampay in the next few days? Sir, ang malaking issue din sa amin po dito, yung conflict of interest ng mga congressmen. There were, siguro, if you look at the history of party lists, parang dumadami yung mga contractor na pumasok. And it's very blatant kasi po, nasa batas ho yan na bawal ka maging contractor, especially because ang Congress ang mismong nagbibigay ng prangkisa or ng kontrata na yan.
So, very clear po yung conflict of interest. Hindi po namin alam kung bakit ang daming siguro medyo kumapalap talaga yung mukha na sumali pa rin sa Kongreso kahit they are one of the biggest contractors in... Wait, so ibig sabihin kakasuhan lahat yun? Kailangan pong may mangyari doon. Ang dami nun. Madami. Opo, madami po Madami talaga silang yun. kontraktor. Di ba yung isa yung sa Batangas? Oo. Napakalaking kontraktor nun. Opo. Meron pang iba, hindi lang siya sa ibang probinsya. Yes, sir. So lahat yun kakasuhan? Kailangan kasuhan po talaga yan. It's not as heavy as yung malversation. Diba? Hindi po siya non-billable kasi conflict of interest nga lang siya. But there has to be some sort of accountability. And the purpose there is so that hindi na po tayo accepting of the impunity na contractor ka, nasa batas bawal ka maging congressman kung hindi ka magda-divest. Anong kaso nun? Anong kaso nun? Graft? Ano po yan? O violation nasa of- 2019 po yan. Ano nga yun? Violation of the... Practices Oo, po. Part kasi of- parang si former Congressman Zaldico, ganyan ang kaso. nga eh. Kasi contractor din siya, hindi ba meron siyang... Tapos umupo pa. ang pangalan nun? Sunwest. Sunwest po. Oo. Marami siyang kumpanya. Marami siyang Oo. kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Correct. So lahat ng mga congressman, past and present, na Huli. kontraktor o may connect sa contracting, kakasuhan. Yes, sir. That has to happen kasi po, ano yan eh, that's, it's part of our mandate to do so. Kasi kitang-kita po eh, blatant masyado eh. Oo. Nandyan yan eh. So, at sinasabi ho yan talaga ni Ombudsman dati pa na marami talagang ganyan sa Kongreso ngayon. Tatlo lang naman tayo nag-uusap ngayon. No? Baka pwede mo lang sabihin sa amin kung sino yung malalaking pangalan na susunod na makakasuhan. Hindi po namin pwedeng ano eh, kasi ano ho yan, naging learning point ho namin yan noong December. Oo. At kung magbigay ho tayo ng timeline at kung sino man, minsan hindi talaga natutupad dahil maraming tricks yan yung mga abogado po ng kabila. Maraming ano yan. So, we learned our lesson not to give certain timelines. But what I can say is that yung investigation ho namin is still ongoing. And the reason kung bakit hindi kami masyado nagsasalita, dahil ano nga po, we don't naman. want na matelegraph ho yung punches namin. Because Alright, so yung mga kababayan, ano? So ano pong masasabi niyo dyan at mukhang may humaharang po, no, sa investigasyon, no, ng ombudsman, no, mukhang may umaarbor, mga kababayan, no, at parang gustong patigilin na yung investigasyon na yan, no, netong dito sa 18 Marines at ituloy na lang, no, yung sinasabi nilang mga ebidensya. So ganun lang kasimple yun. No, ituloy na lang yung ebidensya. Kung yung ebidensya na sinasabi nagtuturo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, paano kung yung ebidensya na yun mga peke naman? Diba? So kailangan ano yung investigasyon dito, mga babayan. Hindi po pwedeng basta-basta ganun, ituloy na lang yan. Diba? So ano pong masasabi nyo, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Peace. I'm out.